Engranding opening ceremony ang sumalubong sa mga atleta na kalahok sa World Games 2025, kung saan personal na experience ang ating teammate ang warm welcome ng China sa ating delegasyon. Live mula sa bayan ng Chengdu, makakasama natin si teammate Paulo Salamatin. Paulo. Yes, Meg, tama ka dyan. Official na nagbukas ang 2025 World Games sa naganap na opening ceremony kagabi sa Chanfu International Center, kung saan nagbigay ito ng malaking moral para sa mga Pilipinong atleta dahil sa world-class performance na kanilang nasaksihan. Sad kagabi ang opening ceremony o ang tinaguriang the first big party ng 2025 World Games sa Chengdu, China. Libu-libong mga atleta, coaches, technical officials, guests at media representatives ang dumalo sa nasabing seremonya na may hahalin tulad sa isang Olympic ceremony. May inihanda ring iba't ibang traditional dance ang host country na nagpapakita ng kanilang mayamang kultura, fireworks display na nagpanganga sa mga manonood, oath-taking ceremony at cauldron lighting. Highlight din ng gabi ang Athletes Parade, kung saan tinatawag ang lahat ng mga bansang kalahok sa prestihiyosong kompetisyon ng pagdating ng Pilipinas. Di mapilitang kumaway ng mga Pinoy athletes at coaches sa pangunguna ni na flag bearers Agatha Wong at Raf Trinidad, kasama sina Philippine Chef de Mission Stephen Arapok at Philippine Sports Commission Chairman Patrick Pato Gregorio. Sa ating panayam, ibinahagi naman ni na PSC Chairman kasama ang ating Chef de Mission na kumpiyansa sila sa magiging performance sa mga Pinoy athletes ngayong taon. Yeah, very excited kasi ngayon parang 48 delegates, 48 athletes. Nung sa Alabama, when I was the CDM, 10, 11 athletes and then 48. So, more chances of winning gold. And it's nice to see yung mga team events here, floorball, dragon boat. That's why, sabi ko nga, when I experienced the World Games in Alabama 4 years ago, sabi ko, malapit lang naman ng China, puntahan na rin natin, di ba? So, yeah, that's why we're here. And actually, it's my first international event after I was appointed. So, I really look forward to the gold medal haul of the Team Philippines. Matagal nang hinog na hinog ang ating mga players, and besides, we have a lot of foreign trainings, and almost all of our players that are playing now are really at the top of their being an athlete, no? I know a lot of them are already veteran in a lot of games, and I would say that this World Games, Chengdu World Games, would really be the crowning glory of their career and the glory of the nation. Meg, Sheila, alam mo, buong gabi ako nakangiti, no? At saka sobrang nakanganga rin ako kagabi dahil sa sobrang grabe rin yung performance na ipinakita or inihanda ng host country doon sa China. Nang sa gayon, parang ano rin, no? Parang may pagkakataon din doon na halos hindi ko na rin marinig yung boses ko dahil sa sobrang lakas ng boses ng mga tao na nandoon. No? Para may hahalin tulad natin to parang Olympics, no? So, pakiramdam ko parang ang sarap maging Pilipino that time. So, talagang napakagandang experience yun para sa akin and para rin sa lahat ng mga manonood natin dito sa PTV Sports. Pero kung kagabi ay party-party, ngayong araw ay simula na ng unang seryosohan dahil 5 atleta ang nakatakdang sumala ngayon sa 4 na sports events. Una na nga rito si Agatha Wong na magsisimula mamayang alas 10, mamayang 10:15 a.m. hanggang 10:55 a.m. Kasabay nito sina Rafael Trinidad at Eric Ordonez ng water sports, no? Si Rafael ay sasali sa water ski and wakeboard, habang si cable wakeboard, single men's cable wakeboard si Rafael Trinidad, and wake surf skim men's category naman itong si Eric Ordonez mamayang 11:02 hanggang 12:54 p.m. Mamayang gabi, no, meron din si habol din pala si Muay Thai, nag-iisang Muay Thai representative ng Pilipinas na si Rhodes Abubakar, mamayang 1:00 hanggang 2:00. No, lalaban siya para sa combat of 48 kg women's
quarterfinals. No, mamayang gabi, meron din si Jones Liarbes Inso ng Wushu, no. Sa combat naman to, Taijikian combined men. Taijikian combined men, no, mamayang 8:30 to 9:10 p.m. Ayan. So, mamaya unahin natin si Agatha Wong kasi medyo magkakabangga yung oras ng water sports at Wushu. Pero mas importante itong Wushu dahil kung sakaling maging maganda ang performance ni Agatha Wong ngayong araw, posible na rin tayong makakita, no, ng gold medal today. No, kasi magsusunod-sunod yan after nitong magandang performance niya sa umaga. Kung sakaling nga pala rin, no, magtutuloy ito hanggang gabi. Mamayang gabi rin, may final awarding na rin for Wushu. So, antabayanan natin yan, naabangan natin yan mamaya. Meg, Sheila? Paolo, kitang-kita namin yung saya at excitement mo dyan sa China. Pero kamusta yung mga naging pakiramdam ng ating mga atleta after the opening ceremony? Lemon, nakasama tayo, no? Nakapuslit din ako doon kagabi. Actually, sobrang stricto dito sa China to the point na bawal ka tumayo habang nagpe-picture, dapat nakayuko ka lang. Pero nung after nung parade, no, kung saan tapos na rin, no, yung pagbubukas, no, yung official announcement ng pagbubukas nitong World Games, nakapuslit ako sa baba, medyo pasaway tayo eh. Nakasama ko doon yung mga atleta, yung mga technical officials, mga coaches, nakasama natin na nakapanayam din natin doon. Sabi nila, ibang klase raw to kasi karamihan sa kanila, Meg and Sheila, first timer dito sa Olympic, sa World Games, dito sa 2025 World Games sa Chengdu, China. First timer silang sasabak dito. So karamihan sa kanila talagang na-shock na makaranas ng ganitong klaseng opening, no? Para kasing Olympics daw, kumbaga. Yes, Paulo. Pero Pao, may mga iba pa bang atleta na wala pa sa China ngayon at bakit hindi pa sila dumadating dyan? Actually, no, may mga ano pa tayo. Sabi dito, base dun sa datos natin, meron pang sa August 9 darating ang kickboxing, no? Iisa ang representative natin diyan, si Hergy Bacyadan. Sa August 10 sa Sambo din, no, isa rin ang ating representative diyan, si Aislinn Yap. At sa August 13 naman darating ang powerlifting sa pangunan nila Reggie Ramirez and Joyce Gail Reboton. Ayan. So, bali, 4 pa ang atleta, no, ang wala pa dito sa China. Pero sabi kasi dito, no, ng POC at PSC, pwede silang mag-check-in 3 days before their competition. So, bukas at sa mga susunod na araw, makikita na rin natin sila dito. Maraming salamat, teammate Paolo, live mula Chengdu, China. Samantala, teammates, huwag kayong aalis dahil magbabalik pa po ang PTV Sports.